Jed, ano na ang mga natalakay sa pagdinig ng Senado ngayong araw? June, tinatalakay na ngayong araw ng Senado yung nangyaring school shooting kamakailan sa Zamboanga City. So kabilang doon sa mga napag-usapan na ay yung updates mula sa investigasyon na ginagawa ng Zamboanga City Police Office at narinig din natin kanina yung panig ng paaralan at kung ano yung ginagawa nilang pagtugon dito sa nangyaring insidente. Isang investigasyon ang isinagawa ng Senado ngayong umaga kaugnay ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ang nangyari ay posibleng may koneksyon sa nakaraang insidente ng pamamaril din sa isang paaralan sa Tacloban City. Muling binigyang diin ng senadora ang ideya na nagagamit at sinasamantala ang ilang online platforms para abusuhin ang mga kabataang gumagamit nito. Ang pamamaril ay ni-livestream pa. We cannot help but ask, NVE-related din kaya ito? Kasi ang itsura ng video parang ginawang laro ang kahindik-hindik na karahasan. 2 bata ang patay dahil sa insidente. Investigations are still ongoing, but these incidents of serious violence committed by children against children and attended by broadcasts in online spaces are unacceptable. Sa naturang pagdinig, idinetalye ni Police Colonel Fidel Fortaleza Jr., ang City Director ng Zamboanga City Police Office, ang timeline ng shooting at ang naging pagtugon ng mga pulis. Kinumpirma ni Colonel Fortaleza Jr. na 2 ang nasawi at 2 rin ang nadala sa ospital dahil sa nangyari. Aniya, sa paunang investigasyon, ang mga baril na ginamit ay pagmamay-ari mismo ng ama ng menor de edad na sospek. Mas lalong ikinabahala ng komite ang nakapasok nakapasok ang sospek sa loob ng compound nang walang kahirap-hirap sa kabila ng presensya ng mga security guard sa campus na dapat sana ay sumusuri sa mga pumapasok na mag-aaral at kanilang mga dala. Sa pagdinig na ibahagi rin ng Cybercrime Investigation and Coordination Center o CICC na malaking hamon sa kanila na imbestigahan ang online activity ng shooter bago mangyari ang insidente dahil sa kakulangan ito ng warrant at kawalan ng jurisdiksyon sa mga social media platform sa iba't ibang bansa. Bagamat agad na iulat ng CICC ang live stream ng nangyaring school shooting sa Meta sa loob lamang ng 5 minuto mula ng mamamataan ito. Ngunit umabot pa sa 14 na minuto bago tuluyang binura ng Meta ang nasabing video. Paliwanag ng CICC, dahil wala silang direktang jurisdiksyon sa mga social media giant, wala silang kapangyarihan na magtanggal ng content. Anila kailangan pa nilang umasa at maghintay sa mismong mga platform para umaksyon. June, lumabas dito sa pagdinig na kinakailangan pa ng karagdagang batas o ng legislation para mas magkaroon ng ang CICC ng kapangyarihan over doon sa mga online platforms dahil sa ngayon talagang matagal yung proseso nila dahil kinakailangan pa nila ng access doon sa mga online platforms kapag ganitong nagsasagawa sila ng investigation. So nabanggit kanina ng CICC na kadalasan tumatagal ng 2 buwan para magkaroon sila ng access doon sa mga social media platforms na maaaring nagamit ng mga suspect sa ganitong insidente bago nangyari yung insidente. Gaya na lamang nung sa Tacloban shooting na 2 buwan bago mangyari itong sa Zamboanga. So ngayon nagpapatuloy yung pagdinig dito sa Senado at mag-aantay tayo dito sa iba pang developments na maririnig natin dito sa Senate hearing. And muna update mula rito sa Senado, balik sa inyo, June. Maraming salamat, Jed Neresina.